So yun, okay KGX, kamusta kayong lahat? At check lang natin, punta muna tayo syempre sa 1 day or sa 1 day time frame naman natin. So naka-negative na to. So pero ako, para sa akin safe yan once na mag-end dito yung mismong candle natin sa taas ng 99,500. Kasi possible pa yan bumaba dahil nga kung makikita natin yung 1 month time frame, no, naka-shooting star. Pero alam naman natin na minsan hindi naman nasusunod ang shooting star. 'Di ba? Pwedeng merong ibang candle na hindi naman nasunod diyan. No, possible etong area na to, I think yun nandoon pa sa parang nasa years 2017 or 2012, parang nagkaroon ng rising star, pero parang ito medyo may pagka-rising star pero bumagsak, no? Pero titingnan pa rin natin yan mga lodi, na hindi natin kino-close yung possibility na biglang bumagsak yan. Kasi ang mangyayari niyan, yes, oo, kung lumipad man yan, di ba? January 20, nag-inauguration, parang kay Powell lang dun sa Fed News. Ang nangyari, negative yung sinabi, katulad nung sinabi ni Mr. Powell nung nakaraan, di ba? Hindi sila bibili ng Bitcoin kasi wala naman silang karapatan bumili ng Bitcoin, parang gano'n, at wala pang law regarding sa gano'n, di ba? And then ang nangyari noon, biglang nag-drop from 108, biglang bumulusok yon hanggang 96 yata to 91, parang ganyan, di ba? Ang laki ng bulusok noon. Ito malaki to kapag pumasok ang kapag dumating yung inauguration ng January 20 at hindi binanggit ni President Donald Trump ang regarding doon sa Bitcoin reserve, possible baka mag-drop yan. Pero pag sinabi niya yun, possible biglang mag-swing pataas yan mga idol. Kaya syempre nadudun pa rin tayo sa 95,600 support. Hindi pa tayo pupunta dito sa ilalim sa 93.5 and 92.5 hanggat hindi nakukuha si 95,600 support. Okay? So, for me, katulad niya nung nagsabi ako kanina sa YT natin, YT sa Facebook regarding kay Bonk, no? So, sabi ko Bonk is breakout, sabi ko, no, possible nag-breakout siya kanina. And then, ang sabi natin diyan is high risk, no? Kaya ang ginawa natin mga kapatid, no, kapag ganyan yung nangyayari, kapag high risk ang nangyayari, hindi ako hindi ako nag-future. Ang ginagawa natin, spot lang tayo. Ito si Bonk. Yan. So far, ang ginagawa ko, binibili ko lang sa spot. And then, tinitingnan ko, so far, nakaka-plus 28 na tayo. So, 28 na. No? Positive 28 pesos na tayo kay Bonk, mga lodi. So, ito siya, no? So, ayan. Positive 44% na pala, no? Positive 44% na pala. Ay, 44 pesos na tayo kay Bonk. So ganyan ang ginagawa ko. Hindi katulad kahapon, yung nag-future tayo. Kapag medyo, alam niyo na, pag medyo sigurado ng konti, nag-future tayo. Pero kapag katulad niya, nakita ko na lumipad ng Bitcoin ng 98, tapos nakita ko pa-breakout si Bonk. Siyempre ako, high risk para sa akin yun, no? Kasi meron tayong support na nasa 99,500. So, hindi pa siya resistance sa 99,500. Hindi naman makuha. And then, ang ginagawa ko, ayan, nag-spot lang ako para medyo low risk lang, okay? So, ganun lang ginagawa natin. And then, balik tayo sa scatter and crypto, no? Ano ba yung okay? Scatter or crypto? So, puntahan muna natin yung mga ibang influencer. Katulad nito, no? Siyempre, sila Gio Ong, Kong TV, si Sergey Bin, no? At iba-iba pang influencer. Maraming hindi nagpo-promote ng sugal. Okay? Maraming hindi nagpo-promote ng online casino. Kaya saludo sa kanilang lahat. Pero syempre, masasabi ko sa online casino, sa ibang bansa legal din yan, no? Sa US meron yan, 'di ba? Syempre ganoon din sa Pilipinas. Possible talaga na syempre maging legal sila, 'di ba? Tulad ng sinabi natin diyan. Wala tayong diyan, wala tayong, sabi ko nga sa inyo hindi tayo against diyan dahil una sa lahat, 'di ba? Sa ibang bansa nga legal yan. Pero syempre tayo, ang pananaw ko lang sa online casino, syempre, ang target niyan, syempre, yung karaniwan ang target niya, alam naman natin ang mga mayayaman nagkakasino na yan, di ba? So, subukan nyo. Ako nga, pumunta kami nung nakaraan sa Okada, no? Dahil merong event, no? And then, pagkakita ko doon, dami nagkakasino na sobrang yaman, di ba? Tapos, makikita nyo doon sa may kahit dito lang din sa Sambale, dito sa SBMA. So pag pumasok ka diyan, ang dami rin pumapasok sa casino, makikita niyo na marami nagka-casino na may pera, di ba? Pero dahil nagkaroon ng online, no? Nag-online casino, online perya, yung mga online perya ngayon, yung mga color game, di ba? Napansin niyo yung mga color game, di ba? So mga artista pa nga, talaga totally nagpo-promote pa niyan, di ba? So kung titingnan naman natin, ang target niyan for me is mga mahihirap, no? Yung mga nasa minimum wage. Yan yung target niyan. Kasi kung mapapansin nyo, no,
talagang maraming naglalaro ng scatter or online perya or online casino nang nandoon sa level na yun, nasa mga minimum wage. No, actually ako nakita ko rin 'yan, no. Nung minsan mga janitor nakikita ko naglalaro niyan. Pero ako, every time na nagma-mounting ako, no, nagma-mounting ako sa mall, lagi ako nangangaral diyan sa online. Kaya sabi ko sa kanila na, alam nyo ba na talagang ano yan, for me, ang tingin ko diyan, kunyari sa 1,000 tao, may manalong 20, talo yung 980, parang ganon. Kaya tingnan niyo dito, no, sabi dito ni Miss Janela, no, ni-refuse niya yung offer na 2 million from online casino. Ayan, sa 1 linggo lang yun, so for 1 week lang yata to. 1 in a million talaga ang mga ganitong tao, sabing ganon, di ba? Tapos kung mapapansin nyo, earnings, ano mo nakalagay dito? Good evening, Miss Janela, my name is, sabi niya ganun, ay so mahilig kang magbigay ng tulong. Baka gusto nyo pong, hindi ko maintindihan, baka gusto nyo pong mag-promote ng online games. Online games naman sinabi. 2M ang offer sa inyo ng boss ko. Malaking halaga din po para maibigay nyo sa mga kapwa. 1 week contract lang po ito. Isipin nyo, 1 week contract no, ino-operan yung mga ganitong klaseng influencer. Ano pa kaya kapag ang offer kung sa mga matitinding influencer pa? I think si Miss Janela, mas marami ng ano yan. Marami ng followers to. Janela in Japan, alam ko to. So, marami ng followers to at million views din to, no? Kaya ganun yung offer sa kanya. Pero kung mapapansin nyo, she has the class to refuse. Shoutout sa mga vlogger na ganyan. So, literally 1 in a million. So, totoo naman kasi ako ano talaga ako, no? Mapa Jeyoong talaga ako. Kaya nga ako bumili ng pickup dahil kay Jeyoong, no? So, iniidolo ko talaga si Jeyoong. Pero once na mag-promote si Jeyoong ng mga online na ganyan, yung kunyari online casino, wala na, hindi ko na siya magiging idol, no? So, yun lang yung pananaw ko sa online, sa mga online casino. Ang target niyan yung mga nasa ilalim talaga, no? Mga nasa minimum wage. Kasi may mananalo, tapos may inganyo sila. Tapos kung makikita nyo, napakadami na nauubos talaga sila, no? Ang dami ko nakikitang ganyan, nauubos talaga sila. So minsan 500, minsan 1-2, minsan ganon ang ginagawa nila. Kasi syempre, nagbabakasakali sila. Parang ano lang din yan parang mga loto, di ba? Ang dami nagbabakasakali din sa loto, nagtataya ng 20-20. Minsan, yung 20-20 nila, 20 yung itataya, di ba? 20 ticket ang bibilin, di ba? Parang ganon, or 10 ticket ang bibilin, or pero kung titingnan nyo, 100 pesos na rin yun. Parang ganon lang din, napakabilis, no? Kasi una, GCash lang yan agad, tapos transfer mo, ang bilis talaga niyan. Napakabilis ng, kumbaga nasa bahay ka lang, di ba? Kakasino ka na. Pero syempre, hindi naman natin alam kung paano yung system niyan. Possible, syempre yung mga ibinabayad sa influencer, hindi natin alam, baka mamaya doon din siya galing sa mga natatalo. At if ever si Miss Janela is nag-promote siya niyan, no? Kunyari kung ilang million subscribers niya, tapos sabi mo 10% doon ang pumasok, automatic yun, may mga natalo doon. At siguro yun yung pambayad sa kanya. No, karaniwan, baka yan, di ba? Tapos ito pa, si BMax TV, kung makapansin nyo, ito, ewan ko, Bisaya yata to, pero yung pagkakasabi niya, pero saludo din dito sa taong to. Hindi na natin isasama yung mga matik, Jeyoong, Kong TV, Sir Gavin, di ba? Yung mga talagang pinapanood ko, yan kasi mga pinapanood natin. Pero never nag-promote ng sugal yan, mga idol. Kaya idol na idol ko yung mga idol. No, kaya iyan, si BMax, no, ito nakakatawa to. Si BMax tsaka yung tropa niya. Sino ba yung tropa nito? Si BMax, yung matanda. Ito, si Borloloy. Yan. Yan dalawang yan, no? Idol din yan. Kahit ganyan yan, lumalaban talaga ng patas yan. So, ganun sila. Yun yung parang gusto nila mangyari is makuha nila yung mismong kita nila sa talaga, no? Sa malinis na paraan. Kaya saludo dito kay BMax tsaka kay Janela in Japan. Janela in Japan. Okay? So, yun lang yun, no? Para sa akin, yan? Ang target niyan, yung mga nasa ilalim at syempre yung mga ibinibigay sa kanilang, I think, commission, siguro ganyan, is nanggagaling din yun sa mga natalo, di ba? So, tingnan natin, no? Kasi wala naman kahit na subukan mo, mag-experiment ka,
maghanap ka ng 100 na tao, tapos pagsabay-sabay mo paglaruin, tapos tingnan mo kung sino man nanalo sa kanila, di ba? And then, pasok tayo sa mundo ng cryptocurrency, no? Mundo ng cryptocurrency. So, high risk ang crypto. Okay? High risk ang crypto, tulad ng sinabi ko sa inyo, no? Bakit siya high risk? Lalo-lalo na kapag hindi mo alam yung pinapasok mo. No, maraming token sa crypto na scam. No, 100,000 of tokens ang nandito. I don't know kung nasa 500,000 na. Kasi dati, nung 2021, reported na 100,030, parang ganyan na yung token, no, na nasa loob ng crypto. No, karaniwan doon is talagang totally ay scam, di ba? Kaya ako, nung time ko, no, lagi akong tumitingin sa CoinGecko. Bago ako pumasok sa mga trading, ganyan, kasi nakwento ko naman sa inyo na ang laki din na natalo ko sa crypto ng 2021, di ba? So ngayon, ang ginawa ko diyan, no, tiningnan ko ang currencies by market cap. Tapos, ang tiningnan ko dito, sino ba yung mga top 20 tokens nung simula nung bear market dati. No, simula nung bear market ng 2021, tiningnan ko na kung sino yung mga possible na pag-iinvestan ko. Ako lagi akong nasa top 10 to top 20 tokens yung tinitingnan ko dito. And then, ang aaralin mo lang dito, once na pumasok ka dito, at hindi mo inaral to, kunyari ngayon ka pumasok, nagliliparan yung mga token, tapos nag-invest ka ng mga millions, tapos magugulat ka na lang, hindi mo alam na anytime pala pwede nang bumagsak ngayon. 'Di ba? Marami nagsasabi na ang cycle ng ng cryptocurrency is every 4 years, 'di ba? At nasusunod naman ang every 4 years. Kung tingnan niyo yung matatagal ng platform like Binance, makikita niyo yan, every 4 years nagkakaroon ng bull run, tapos nagkakaroon ng bear market, 'di ba? So ganun yung mga nangyayari. Kaya lang ngayon, kung mapapansin natin, third year pa lang ngayon, pang fourth year na ngayon, no? So 2025. So, hindi natin alam kung lilipad ba to, magsisiliparan pa ba yan, o babagsak na ba yan. So, ganun siya. Yun yung mga prediction dito na mahirap talaga. Kasi, marami naman nagkasabi na laging 4 years, di ba? Pero tandaan nyo, institution na kasi ang nagtitrade dito sa cryptocurrency. Possible na lumipad one time yan, and then yun na pala yung pinakatuktok, magugulat tayo. Halos, sabi nga nila sa bull run, halos 90% ang natatalo. 90% ang natatalo pagdating sa crypto. Kaya dapat, bago ka pumasok sa cryptocurrency, alam mo yung ibig sabihin ng bear market at alam mo yung ibig sabihin ng bull market. Yung bear market, ito yung naglaglagan na yung mga token. Kunyari, for example, noong 2021, so puntahan muna natin si Bitcoin. O kaya, dito na lang tayo. For example, sa 1 month time frame, makikita mo, noong 2021, ito siya, February 2021, lumipad ang value ni BTC ng ilan? Nang nasa 61,000 to 65,000. At ang pinaka mataas na nilipad nito noong 2021 ay $69,000, which is 3.4 million that time. And then, after nun, bumaba na siya. Bumagsak na si BTC hanggang 15,500. Parang nasa 15,500. Imagine nyo, no? Nasa 69,000 USDT ka to 15,000. Talagang kung titingnan nyo yan, talagang totally, marami magsasabi na scam siya. So, ito yung tinatawag nating bull market, at after 1 year, bumagsak siya ng 15,500. Yun yung tinatawag na bear market. Na kung saan, dito sila nag-i-invest lahat. Diyan nag-i-invest yung mga marurunong na sa crypto. Katulad yan, nung nag-invest sila dito, bumili sila ng Ethereum, bumili sila ng Dogecoin, bumili sila ng mga token na gusto nila. Okay? Nung bumili sila dyan, kung titingnan nyo, lumipad na sila. No? Nung March 2024, nakuha ni Bitcoin ang 72,000 USDT, hinigitan niya yung dating bull market na nakukuha ng 69,000. Kung mapapansin nyo, nakuha na ni Bitcoin nung February yung 63,000 at yung all-time high before na 74,000 US dollar. Di ba yan yun? And then ngayon, noong 2025, biglang nakuha naman niya yung all-time high na ilan? $108,000. So ito yung tinatawag na nagkaroon na ng bull run. So ibig sabihin, bull market na siya. So ito na yung sabi nila, ito daw yung mid-bull market na nangyari. No? At ang prediction, no? Ito prediction na, possible na lumipad pa to hanggang 120 to 125. Ito is walang
predict talaga niyan, no? Kumbaga sabi nga natin, walang 100%. Pero kung titingnan nyo, nagkaroon talaga ng bull run based doon sa graph. Kaya lang, ilan taon ang tinagal? 3 years to 4 years. Yun siya. Ganun katindi kapag nag-iipon ka ng spot. Ibig sabihin, nag-iipon ka ng token. Sabi nila, ganun katagal. Hindi katulad ng online casino. Ayan na kaagad dyan. Maglalaro ka na lang. Magkiklik-click ka na lang. Scatter. O, di ba? Parang ganun. Max win, di ba? Sino ba yung mga lagi natin napapanood? Naka-follow tayo kay Chooks TV kasi paborito ko siya dati na nag-Mobile Legend na yung boses niya, boses bata, di ba? Tas nakakatawa dahil sinasama niya si Babalu, sinasama niya si Dolphy doon sa mismong video niya. O, di ba? Ako si Doggy, ganyan. Lahat sila, yung mga nakikita natin. And then, syempre, nag-change sila ng nilalaro, which is yung mga online casino. So, yun lang yun, no? Overall, para sa akin, ang pinakamaganda, for me, once na natutunan nyo, is cryptocurrency. Yun. Pero, syempre dito, kailangan mo ng tiyaga. Kailangan ma-practice mo yung emotion mo. So, yun siya. Okay? So, yun lang ating tingin, mga idol. And then, syempre, tingnan din natin yung, ito, nakita natin yung sa Bitpinas, ito, from Binance to InfraWatch, no? Si Binance kasi, syempre, alam niyo naman na ano talaga to, binan talaga to, di ba? And then from SEC to BSP, Bangko Sentral Philippines, license cancellation. So, ito yung mga na-involved ng 2024. Sila GCash, eToro, CoinNext, Charity, BitGet, Binance, OKX, PDAX, tapos CoinsPH, Maya. So, yun. So, pag kinlik nyo yan, mga Lodi, no, pag kinlik nyo dito yan, mababasa nyo kung ano yung mga naging news ng 2024 regarding sa mga platforms na yan. Yun lang sa ngayon, KJX. Mabuhay kayong lahat at magandang gabi sa inyo lahat. Check lang natin si Bonk natin. Ayun, plus, ano na tayo? Hindi, yan na natin, refresh. Ilan na si Bonk? Plus 136 na tayo kay Bonk. So, yun lang. Ayan, plus 136. Natin. Yan o, Bonk. So, yun lang. Saludo sa inyo lahat, KJX. Sa mga wala pang BitGet dyan, pasok lang sa link natin sa description. Saludo.